Imagine, araw-araw ako nagla-live stream nun para lang ma-reach yung 4,000 watch hours. And then sa isang iglap, biglang nawala yung aking YouTube channel. Alam mo ba na kahit baguhan ka pa lang po, pwede ka na agad kumita ng 5 digits dito kay YouTube? Pero, alam mo din ba na sa isang iglap lang po pwedeng mawala yung pinaghirapan mong channel? Hello po! Welcome back sa aking channel. Kung bago kayo dito, ako si Jem at nagbibigay po ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. In this video, isi-share ko sa inyo yung naging experience ko noon as baguhan na walang alam sa YouTube. Magkakano yung naging first salary ko sa first YouTube channel ko at bakit nawala. And I hope it will serve as an awareness para sa ating mga aspiring YouTubers. Kaya kung interesado kang malaman, panoorin mo ng buo ang video na to. Way back 2020 po ako talagang nagsimula dito sa YouTube as a content creator, and that was my first ever YouTube channel. And kung matatandaan po natin, that was COVID time. So ayun, while ine-explore ko si YouTube, so ang dami kong nakikitang mga nagla-live. So nag-join ako, nagkaroon ako ng maraming friends sa YT, which is good naman dahil nadagdagan yung aking mga subscribers. Natatandaan ko siguro mga 2 months, na-reach ko na yung 1,000 subscribers noon. So natagalan lang talaga ako sa 4K watch hours kasi nga randomly yung mga videos na ina-upload ko, and wala talaga akong niche or wala talagang specific na topic na sinusunod doon. Kung ano lang type kong video na ma-upload, and yun na yung i-upload ko. Kaya ang ginagawa ko talaga noon before ay nagla-live stream na rin ako. So month of February, ayan, 2021, year 2021, na-reach ko na yung mga requirements ni YouTube. And February 18, 2021, so nag-apply na ako for YouTube monetization. So ito na nga, to make the story short, dahil atat na atat tayo, excited tayong sumahod agad. Nga, sobrang tagal talaga, sobrang bagal nung revenue ko. Nabanggit ko nga, yung mga video na ina-upload ko is, alam mo yun, yung parang pariwara, parang walang patutunguhan. Cooking video, may prank video. Wala talagang matinong niche. As in, halo-halo talaga yung mga topic. So, mabagal talaga at wala talagang nanonood. Minsan sobrang stress ko. Maya-maya, chine-check ko yung mga video ko. Ay, nadagdagan na ba yung views ko? Nadagdagan na ba yung subscribers ko? So, alam niyo yung ginagawa ko? Pinapanood ko yung sarili kong mga videos para madagdagan yung views ko. So, ganun yung ginagawa ko noon. So, ito na nga mga ma'am sir. Proceed na tayo doon sa pinaka-mistake na nagawa ko noon. Sa sobrang atat ko, sumahod. 'Di ba? So, ayan. Nag-join ako sa mga grupo na tinatawag na Watch to Watch group. So, ano yon? Ano yung mga grupo na yan na Watch to Watch group? So, sila yung mga grupo or yung mga content creator na sila-sila yung nanonood ng mga videos. For example, yung video ko, ipi-play nila and papanoorin nila, including yung ads, para tumaas yung revenue mo. Okay, so merong mga step-by-step procedure na binibigay yung pinaka-leader ng group, and yun yung susundin namin paano namin ipi-play yung mga video at hindi basta-basta madidetect ni YouTube. Naalala ko noon, gumagamit pa nga kami ng VPN, and ginagamit na sineset namin yan ng iba't ibang country sa US, so para lang hindi madetect ni YouTube. So, ito na yung good news, guys. Alam nyo ba na wala pang 1 month na reach ko na yung threshold na $100. Ganon kabilis yung result or pag-angat ng revenue mo kapag nag-join ka sa mga watch-to-watch group before. And hanggang inabot ko na yung $200+. So, di syempre, tuwang-tuwa ako noon. Excited na ako mag-payout kasi nga, yun yung first payout ko. Wow, $238 kaagad. So, ito na nga. On the following days, meron na kaming nababalitaan na sa kabilang grupo ay may mga nakaka-receive na ng email na nagkaroon ng violation at na-detect na yung illegal activities na yan na ginagawa na watch to watch. Pero hindi namin pinansin. As in, tuloy-tuloy pa rin kami kasi nga excited kami. Everyday ba naman, more than $10 yung pumapalo na revenue namin. So, hindi namin pinansin yung bali-balita na yon na meron ng nagkakaroon ng violation, meron ng mga channel na nate-terminate. So, deadma kami. So, ito na nga guys, yung mga sumunod na eksena. Alam nyo po ba mga ma'am and sir, hindi ko pa nasasahod yung $238 na yun.
ay na-disabled na po yung aking YouTube channel. So, kahit anong AdSense account pa yung ilink ko sa YouTube ko, wala, disable na yung mismong account ko. Walang warning na binigay. Maigi pa kapag nagkaroon ka ng strike. Meron pang mga warning na binibigay si YouTube. Pero yung ganong activity, matik, disable na kaagad yung YouTube mo. Hindi mo na magagamit yung YouTube account mo para kumita. And sobrang dami ng mga na-disabled ang account during that time. Yung iba, mga nagpatuloy pa, pero marami yung mga hindi na. Umayaw na talaga, siguro na trauma. Siyempre, pinaghirapan mong ma-reach yung requirements. Ilang buwan, pinaghirapan mong i-reach yung 4,000 watch hours. Imagine, araw-araw ako nagla-live stream nun para lang ma-reach yung 4,000 watch hours. And then sa isang iglap, biglang nawala yung aking YouTube channel. Na-disable po yung aking YouTube account, yung aking channel, month of June 2021. Pero guys, nasahod ko pa yung $238 by next month. That was July. So, nasahod ko pa siya, pumasok pa siya sa aking account. But then, demonetize na yung ating YouTube channel at hindi na natin pwedeng pagkakitaan. Disable na as in. So, yung $238 na yun, estimate ko that was 12,000 pesos. It was the first and last salary ko doon sa first YouTube channel ko. Una at huling sahod. Buong buwan ng June na yon, grabe, sobra sunod-sunod yung mga channel na disable. Sobrang bilis na detect kaagad ni YouTube yon. How much more ngayon? By the use of AI, no, mas nag-improve yung technology ni YT ngayong 2025. 10 times na mas mabilis nang madedetect po yan ni YT any illegal activities na i-perform natin sa ating mga YouTube channel. So, ito yung pinaka-highlight ng video na to. Bale, ano ba yung aral na mabibigay sa atin ito? Bakit ko sinishare sa inyo ito yung nangyari? Number 1, gusto ko tong maging warning o babala sa mga baguhan, mga aspiring YouTubers. So, wag po tayong maaatat, wag po tayong maiinip dahil hindi pa tayo sumasahod or maliit pa yung sahod natin, napakabagal, napakatagal ng revenue tumaas. Tingnan nyo na lang yung nangyari sa akin. Diba? Month of June, June 3, 2021, na-disabled yung old channel ko. June 13, 2023, na-accept ako ulit sa YouTube Partner Program. Kung iisipin mo, diba? Imagine, ang galing, same month, diba? Same month, but different situation, different event. Pangalawang rason kung bakit ko shinare to sa inyo, gusto kong ituro sa inyo, gusto kong malaman ninyo sa mga naka-experience dito kay YouTube, sa mga nag-failed dito kay YT, na-ban yung account, na-ban yung channel, na-terminate yung channel, na-disabled yung channel, nawala yung YouTube channel. Don't stop. Kung talagang sa puso mo gumawa ng mga content, passion mo talaga maging content creator, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil. Kung nawala yung YouTube channel mo, gumawa ka ulit ng dalawa. Alam nyo ba guys na mas gumagaling tayo dahil dun sa mga pagkakamali natin, dahil dun sa mga realization natin. Isipin nyo na lang kung hindi ako nagpatuloy at talagang tinigil ko na yung pag-YouTube. Edi sana, sayang naman, hindi ko na-earn yung almost 73,000 last year. Until now. And also sa mga baguhan, sa mga aspiring YouTubers, ayan, I encourage you guys na aralin at basahin natin palagi yung YouTube community guidelines, monetization guidelines ni YouTube. It will help a lot. And lastly po, mga ma'am and sir, bakit shinare ko at gusto kong i-share sa inyo yung video na to, yung naging experience ko before. Gusto kong malaman ninyo, once po pinasok mo yung pagiging content creator, you don't need to expect from your friends, families, malalapit na kamag-anak, or close friends pa yan, ng support. Yung support na yan, mga ma'am sir, manggagaling yan sa mga taong hindi mo kilala. And real talk yan, mga ma'am sir. Ayan, uulitin ko mga ma'am sir, kahit na wala kang mga kaibigan na susuporta sa'yo, wala kang mga kakilalang handang sumuporta sa'yo, tuloy ka lang. Dahil yung mga loyal supporters natin will come from strangers, not from someone you know. Totoo yan and proven ko na yan, mga ma'am sir.
So ayan, sa mga aspiring YouTubers, sa mga baguhan, wag niyong iisipin yung bagay na yan kasi panghihinaan lang kayo ng loob. Instead, mag-focus kayo sa paggawa ng quality content, and by the time na monetize na kayo, ayan, nakakasahod na kayo, magugulat na lang yung mga kakilala nyo na sumasahod ka na monthly. O, diba? Sumasahod ka kahit nasa bahay ka lang. So, ayun lang mga ma'am sir. I hope na inspired ko po kayo dito sa video na to. And I hope meron kayong natutunan na aral dito sa shinare ko sa inyo na naging experience ko before doon sa una kong channel. By the way, mega shoutout po sa mga loyal viewers natin yan, bagong mga subscribers at loyal subscribers ng channel natin. Ayan, thank you so much po sa support. And guys, if you think na nakatulong sa inyo ang video na to, please like and subscribe at ihin nyo na rin po yung notification bell natin para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, yun lang guys. Have a nice day. Thank you for watching and see you in my next video. Bye po!